Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now hapon na sad sa atong suki ani atong programa Grace Simply Grace. Mo invite mi sa inyo nga muuban na sad og kanato nining Domingo sa hapon sa usa ka sharing no from the Bible nga sa mga butang ma-apply nato sa atong day-to-day nga kinabuhi. Og kani atong programa nga ginauluhan og Grace Simply Grace. Simple ra gid kaayo. Grasya ra gid sa Ginoo atong gisaligan no. Mao nang namugna ning atong programa kay kami, ako, ang akong co-host karon nga Sister Adelpha, mga nangabuhi mi og nakapadayon og niya karon tungod ra gyud sa grasya sa Ginoo. Og tungod sa grasya sa Ginoo mapasalamaton kayo mi. Among gi-offer among mga kinabuhi para pag-alagad sa Ginoo. Karon mag-awit mi og alawiton as our prayer to the Lord before the start of our program, no? Ako nagabarog sa atubangan mo, Ginoo, nangayo nga tudluan mo ako sa pagsunod sa kabubuton mo. Tabangi ako, Ginoo, sa pagtuman sa kangasugo mo, kay kining kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Samtang ako buhi pa, magalagad kanimo. Kining kusog og kinabuhi ko, alang lamang kanimo. Samtang ako buhi pa, magaday kanimo. Ikaw lang ang alagaran, akong pasidunggan, ituboy ko kanunay ang ngalan mo. Samtang ako buhi pa, magalagad kanimo. Kining kusog og kinabuhi ko, alang lamang kanimo. Samtang ako buhi pa, magaday kanimo. Ikaw lang ang alagaran, ug akong pasidunggan, ituboy ko kanunay ang ngalan mo. Ituboy ko kanunay ang ngalan mo. Ituboy ko kanunay ngalan mo. Amen. Yes, Lord. That is our prayer, O God. Kasamtang buhi pa mi, among ituboy ang imong ngalan. Yes, amen. Gani pa man din sa TV program, no? Di man gyud mawala nga kami man gyud ang makita, pero ang among prayer gyud nga dili kami maoy mahimaya dinhi kundi ang buhi nga Dios nga mao gyud nagpaluyo sa amo nga kung wala pa siyang grasya wala mi diri nagabarog, no? Kay gani pa man programa ha na himugso ni tungod gyud sa grasya sa Dios. That's why we entitled it Grace Simply Grace. Wala gyud lain kundi grasya lang gyud sa Ginoo. Mga igsuon, mo encourage mi sa inyo karon sa pagbatbat sa mga kaagi sa mga tawo nga
nakita gyud ang grasya sa Ginoo nga naagyud sa ilang kinabuhi. Naa sa episode 2:8-9 nga it is by grace that we are saved through faith and not of works, lest any man should boast. Basahan gani kuno day. Ayos atong ipalayo lang, ibalik lang ta diha karon ng atong giandam, pero sa Episo 2:8 paingon sa 9 makita nato diha nga ang binisaya para maklaro gyud sa atong mga kaigsuonan, no? Episo 2, Ephesians chapter 2 nga sa English pa, for by grace are you saved through faith, no? Mao na ang atong saligan, dili tungod kay maaytang tao, dili tungod kay sigitag panghatag, dili tungod kay taas ta og ranggo sa simbahan, kundili grasya ra gyud. Episo 2:8-9. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo ni ini sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Amen. So, mga igsuon, naami bag-o, very recently nalambigit mi sa kinabuhi sa mga babae diha sa prisuhan sa Lumbia, dili sa Cagayan de Oro City, kay gitawag mi sa Dios nga mag-minister diha sa mga babae, no? Sa women's dorm diha sa Lumbia Jail, o dunay kinabuhi sa usa ka kauban nato diha. To igsuon nga nakagawas na siya after several years nga pagkapriso. Nakagawas siya unya. Ikaw kuno tiwas sa istorya day, no? Katong kang ato igsuon nga si Dalia nga nakagawas siya sa prisuhan, naningkamot siya kontak kang sa pastor, pero nibalibad ang pastor unya. Unsa ganito ni adto siya og ang mga igsuon ingon ini ang mga kadaugan grasya sa nahitabo sa kinabuhi sa mga igsuon nga si Dalia nga nakagawas gikan sa prisuhan. Pagkagawas niya mga igsuon, iya din gikontak ang among pastor nga si Pastor Roy. Pero wala niya nakontak, kaduha gyud niya gitawagan sa cellphone pero wala nakatubag. So mga igsuon, do na may lain nga lain sab nga number nga mao gayud si kami ni Ma'am Tess nga ang among ministry sa City Jail sa Lumbia. Doon na di ay siya number sa cellphone ni Ma'am Tess. So iyang gipangita gani mga igsuon kanang dili gyud niya gakakita ang cell number ni Ma'am Tess. Nagpatabang na siya sa iyang mga anak, abi ninyo mga igsuon, ughain na gyud apan sa diha di mga igsuon nga aduna siya pagsalig, gigiyan siya sa Holy Spirit mga igsuon, sa grasya sa Dios kaniya. Abi ninyo mga igsuon, iyarang di ay nadumduman nga tuara di ay sa Biblia, gisulat niya ang number sa cellphone ni Ma'am Tess. Ug didto mga igsuon nakita niya ang cell number ni Ma'am Tess. Gani nangayo siya pasaylo sa Dios kay kung sige pa unta siya og basa sa Bible, iya na untang nakita ang cell number ni Ma'am Tess. Dili na unta siya mga igsuon mapuliki pa pagpangita apan abi ninyo mga igsuon. Didto nangayo ding suri siya sa Lord nga, Lord pasaylo ako kay gikan gyud sa akong pagkagawas, wala gay abri aning akong Biblia, busa pasaylo ako Ginoo, busa abi ninyo mga igsuon sa diha nga gigiyahan siya sa Holy Spirit abi niyo magsuon, nakita rin niya ang number ni Ma'am Tess. Ug diha dayon iya dayon gitawagan si Ma'am Tess. Gani ang yang cellphone mga igsuon kakaguba-guba pa, pero salamat sa Dios kay pinaagi sa tabang sa Dios nakontak ragid niya si Ma'am Tess. Unya gigihan dayon si ni Ma'am Tess, gisultian dayon siya nga dinha sa kauswagan, diha sa kauswagan mo ana mga igsuon. Sa pag-abot sa among igsuon nga si Dalia, nangaon mi adto mga igsuon. Pagkakita ni Ma'am Tess nga iya naa di ay nangita kaniya, nag-ingon nga nay nangita,
naningala na lang ko mga igsoon kay diha gyud ako saksi, buhi akong saksi. Kamulo may pangaon pag ingon ay nakita naningala na lang ako mga igsoon kay karitir siya dagan sa gawas ug iyang gigakus gihakop-hakop niya si Dalia. Pero mga igsoon abi ninyo ang among igsoon nga si Dalia gaduha-duha pagid pagduol pag gakus usab kang mamtis kay nagtuo siya og dili siya kumbalingon pro tubi ang Ginoo maayo gid kaayo tungod kay naghakos dayon sila naglugmaw ang luha sa atong igsuon nga si Dalia og naghakos sila og diha gipasalo dayon ni Ma'am Tis og mao dayon to mga igsuon nga si Ma'am Tis dili na niya magakasabot ang iyang gibati kay sige Amen. naman sila gayon sila gilak nagtestimonyo dayon mga igsuon nagtestimonyo dayon si Dalia og didto niya gitestimonyo kang Ma'am Tis og si Ma'am Tis ang mupadayon karon sa gitestimony ni sa atong igsuon nga si Dalia. Hallelujah. O igsoon tinuod na nga kanang siyempre sa dito pa sila sa prisuhan sige man ko ingon oy manggawas na gani mo pag-contact mo sa amo ha kay kamo may nakatultol sa amo naman mo cellphone nako wa man ko number ninyo kay di man sila allow didto pangitabya gyud mi niya moto nga pag nakahibalo kung nakagawas na siya nawala na siya unya nagpag katulaging finally nasulti naman ni Adelfa kaganiha finally pagkakita gyud nako nga naay nangita sa ako dito sa balay nga pagkakita nako nga si Dalia na ay bata uy dagan ko sa gawas kay grabe akong excitement ba nga hala na si Dalia gigakos gyud nako siya ingko ay salamat kay nakatultol gyud ka mga igsuon wala gyud na undang ang grasya sa Ginoo no kay ang nahitabo day sa iya busa nagdugay siya nga ay nagkontak sa ako una sa tanan after nga wala niya na-contact si Pastor Roy, kay mumay naa sa iyang cellphone din nabutang number ni Pastor Roy. After nga wala nakatubag si Pastor Roy, natintal siya, nilaga siya usamis, kay mubalik na sad siya doon yung trabaho. Pag abot dito sa usamis, tungod sa grasya sa Dios, ang kamot sa Ginoo ba nga, wa gyud siya buhi Kay kung gipasagdan lang siya sa Ginoo adto, dugay na sa siya prisuhan adto, wa na say di na sad mabawag unsay may madagatan niya. Pero inaning nahitabo, ang na-involved is ang iyang nasalan, born again di ay. Ang pulis nga nakadakop niya born again. Pagkahibalo sa pulis o sa iyang nasalan nga born again siya, gipasaylo siya, giplitihan pa siya og ingnan nga pauli na sa inyo ug ayo na ni buhatag isab. I remember the story of the Samaritan woman nga 5 kabukang bana, ingon ang Ginoo sa iya, go and sin no more, di ba? Or no, not the Samaritan woman but katong babae nga nasakpan sa adultery. Giingnan siya, naman imong mga accusers, wala may nabilin. Siya, go, pauli na, and sin no more. Murag inana ba ang gibuhat sa iya? So muto nga pagabalik niya hilak-hilak siya kay nakita niya ang kamot sa Ginoo diya sa iyang kinabuhi. So muto nga pagbalik na niya sa diri sa iyang balay sa Cagayan de Oro, iyan frantic na siya papangita muto ingon iyang anak ama. Ang imong ginapangita nga contact nimo sa jail, basig na sa imong Bible kay mo bina imong dalagikan sa jail. Pag open niya ang Bible, duro na po niyang hilaka kay yun siya nga kung gabasa pa unta ko sa akong Bible from the time ni gawas ko nakita na unta nako ning number ni Sister Tess ug mga igsoon kabalo mo unsay rason nga nung iyang gipangita kay siguro gigamit gyud sad mi sa Ginoo no nga kabalik siya sa saktong dalan. Amen. Kay nisimba siya sa ilang Pastor Roy anang Sunday sa among church sa kang Pastor Roy o dili ni pirmi nga si Pastor Roy kung naibisita mag-take up og sacrificial offering. Adto nga time after siya naghatag siyang testimony, ingon ni Pastor Roy din nga mao ni sugo sa Holy Spirit sa ako nga mag-take up ta og sacrificial offering. Ang among mga miyembro diya sa simbahan dili ni mga sapian, mga ordinaryo ra gyud tawo, mga tindira sa merkado, inana. Gamay ra diha ang professional, 3 o 4 ra ka buok, no? Pero mutuo og sa dili ang iyang kasing-kasing diin siya, Lord, unsaon na ako og kabuhi og tinarong kung di ko nimo tagaan og negosyo ba karon or pamaagi nga makatrabaho kog limpyo. Kay naa na sa tentasyon sa iya nga diri kay tungod lagi sa iyang association sa una sa mga kriminal, pagkabalong nakagawa siya o gamito na sad siya. Pero siya, Lord, di na ko gusto mo balik. Tagai ko, mga igsoon, taliwala nga mga membro sa among church, mga ordinary lang tao, butang talugag, dili kay dagko ang hinatagan, kay gagmay raman pong income. Tumog sa dili.
naka-take up that particular Sunday. Very impossible kung tanaw lang nimo sa mga naong sa mga membro. Naka-take up og 1,000 pesos and 50 centavos. Enough para sa iyang desire nga unta magbisag makasugod lang kog baligyag barbecue sa among tungod, at least na anak ko'y magamit nga makakaon ako mga anak. So ang grasya sa Ginoo, bitaw mo na ingon niya nga, delight thyself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Trust also in Him and He will bring it to pass. So mo to nga desire pa lang siyang kasing-kasing. Wa gani siya nagsulti sa ako. Kami ni Sister Adelfa gaampo lang, Lord, giyahi siya, panalangin ni siya. Amen. Wa mi ka-realize nga Amen. panalangin nga gamiton sa Dios nga ang iya ding desire siyang kasing-kasing nga wa niya gisulti sa amo, ha. Gitagbo sa Ginoo pinaagi sa pag-adto niya on that last Sunday, og si Pastor Roy giniyahan sa Holy Spirit, nag-take up og Yes, offering amen. og gihatag sa iya mo na nga mga igsuon, related gihapon ni siya sa atong topic previously nga about trusting the Lord, no, kanang nasa Mark 11:22 nga have faith in God, kay tungod sa iyang grasya, iyang kaluoy, iyang pagkamahigugmaon, Yes, amen. muhatag siya sa tinguha sa atong kasing-kasing, sumala siyang kabubuton. Of course mo yun siya, Lord, gusto ko makabalay ko gwapo kaayo, pero ang pamagi is magpakabit sa siya og sapian kaayo para siya makapuyo og balay nga gwapo kaayo. Dili na kabubuton sa Dios, no? So dili na ihatag sa Dios kaniya kung naay plano ang Dios ang kinabuhi, kay ngano di man gusto sa Dios nga masugamak siya sa dili maayo, no? So bisan tudo gamay ra ang 1,000, pero the 1,000 was sufficient as startup capital niya nga ang ingon man nagtestimony man din siya nga sa first day wala na halintanan, pero ang sobra ilang gikaon. So gipatilaw sad sila kay di biya sa una di man sila masudan og barbecue kay mahal man, pero adtong panahon na gitugot sa Ginoo nga wala gipahalin para makatilaw sila sa katong ilang giluto. Amen. Kay pahumot-humot lang, laway-laway lang taon yung mga anak. Naalangan o iyang inan nga ayaw nagniyo kauna kay gamiton ako ang kapital, but it was just enough nga makakaon pod sa lami ang iyang mga anak sa iyang luto nga barbecue. So kana bitawng inana nga mga kinabuhi, these are ordinary people, pero makita nato ang Ginoo nang inlabot gayud sa kinabuhi. Amen. And that is grace, no? That is the grace of God nga she does not deserve it. Unsay but pasabot sa grace, di ba, unmerited favor, wala nimo gi-deserve, pero gihatag sa Ginoo sa imo anyway. Wala siya nag-deserve, kay kapila na gitagaan na siya tsansa, gipagawas na siya sa prisuhan, nibalik pa gid siya sa iyang sala, no? So dili na gid siya angayan kung tao patong ordinary mo ingon, merisi ra po, may pagpatingkagol na lang to balik sa prisuhan, pero dili, tungod sa grasya sa Dios, lukat siya sa Dios gikan sa prisuhan, ug gitagaan pag yun siya pang-finance para nga makapanginabuhi siya nga sa limpyo nga pamaagi. Mao na nga kung makakat-on lang ang tatamang igsuon nga to trust the Lord and lean not on our own understanding. Di nato saligan nga kay maayo ta mo plano or di magud ko maayo ana, busa di gyud ko pwede ana, di gyud siguro ko mabuhi. Dili, kay ang Dios galantaw sa tao. Gani sa John 3:16 nagaingon diha, kay nahigugma sa ang Dios sa tibuok kalibutan, way pili na. Ma-Muslim ka man, ma-Buddhist ka man, unsa pa, ma-Ananda Marga ka man, unsa pa imong tinuuhan og lifestyle or imong set of beliefs, wala ka pili ang Dios. Ang iyang ingon, for God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, di ba na grasya? Pagtuo lang, believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Mao nga, si Kristo nagpalansang sa cross, kay requirement sa Ginoo, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Mao ganing sa Old Testament, kinahanglan magdala ang mga tao, mga Israelita, og kanang hayop nga paulaan og dugo, kay para pag-ula sa dugo, matabunan ang sala. Pero imperfecto. But when Jesus came, being sinless, He became the perfect sacrifice nga na unsa tawag na complete ang requirement sa Ginoo sa pagtabon o paghugas sa sala. Muna nga, with the blood of Jesus shed on the cross, tanan nga motuo kaniya makabaton og
kinabuhing Kinabuhing dayon. dayon. That is salvation. Yes, So, amen. in fact, kanang sa Mark 16 nga John 1:12 nga as many as believed him, to kang Jesus kay ang sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, no? Ang pulong. Pero lukso dayon ka, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kinsa man, di ba si Jesus? Ang pulong nga nahimong unod, di ba si Jesus na? And ang next verses din nagaingon, but as many as received him, to them he gave the power to be called sons of God, even to them that believe on his name. Ngalan lang niya, kuha naman na ila. Kita karuan na nato siya na ila. Nakadungog lang ta sa iyang ngalan. Pero, ug ato lang tuuhan nga, bakakon mangguning yawa, naanad manggud tano kanang reward system, nga dili ta matagaag maayo, kung di ta magbuhat og maayo. Bisan pa sa atong mga ginikanan, paingon, og na gani star, og nay honor, tag-anay premyo. Kung dili, kastigo. Pero ang Diyos, ang iya is, you do not need to work for it because I already did, ingon ni Jesus, no? So, kung gusto nimo nga makabaton og kinabuhing walay katapusan, bisan pa kalinaw nga gisaad ni Jesus, ingon niya, it is expedient unto me, it is expedient for me to go away, to go, no? So that the Father may send the Comforter, no? Kaya sa unang panahon si Jesus can be at one place only, no? Pero sa dihang nagpalansang siya sa cross, ang Holy Spirit is all over. Sa tanan nga mudawat ug mutuo nga si Kristo nagpalansang sa cross, siya gitagaag kagahom nga mamahimong templo sa Dios, puy-anan na sa Dios. Mao na nga simple ra kayo is just to recognize, because if you're proud, if you say you have no sin, you deceive yourself. Kaya ang Diyos nagaingon, tanan, ang pulong sa Diyos nagaingon, tanan nakabsan sa himaya sa Diyos. All have sinned, tanan nakasala, and have fallen short of the glory of God. So we all need to be forgiven. We all need to be saved from our sins. Og doon na appropriation ang ginawa na, and that is Jesus. So simple lang, you just admit to God nga, Ginoo, tinuod makasasala ako, pasaylo ako. Kung akong isurrender akong kinabuhi, Ginoo, nga ikaw na maghari ka na ako, imbitaron ko si Ginoong Hesus nga mo'y maghari sa akong kinabuhi. Sumulod ka sa akong kasing-kasing og ubani ako gikan karon og hangtod sa kapanahunan nga walay katapusan. Kung mga igsoon, with that simple prayer, if you mean it in your heart, nga I need help, Lord. Ana ra ka simple. Si Pedro sa diyang nalunod na siya, unsa ra iyang sulti, Lord, save me. And immediately, if you read John 14, immediately the Lord stretched forth his hand. Sa diyang si Pedro nalunod na sa tubig, pagtawag niya sa kang Ginoong Hesus, Ginoo, luwas sa ako. Immediately, he stretched forth his hand, reached out to Peter. Ingon na siya, oh, ye of little faith. Nakasugod na biyan ta siya baklay sa ibabaw sa tubig. Dagan sa ato inana, nagsugod na taglakaw sa pagtuo. Pero pag-abot sa bill, nga wa pa'y sweldo, wa pa'y padala sa anak. Ingon na din ta, uy, ginuupot lang naman ka ako sa kuryente. No, sa mata ni Pedro ana. Pero when we call on God again, Lord, pasaylo ako. Di ba ingon sa Biblia, ningon to nga, help ye me in my unbelief. So kung magkulang imong pagtuo, ingna Lord, tabangin lang ko. Nga mutuo pa ko sa imo. So, wala naman tay panahon. Manghinaot ko nga musunod mo sa atong programa Grace Simply Grace. Kani every Sunday, 5:30 to 6 o'clock. Dini sa Channel 19. O mugrit lang ko sa among din sa Xavier University School of Business and Management, si Dean Virgie Sidia Kapin ug ang among presidente sa sani kanang SUCFA, Xavier University College Faculty and Parents Association, ug mugrit ako kay Jessico. Ug see you later sa atong Victory Ball sa Xavier. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind,
but now I